Muli magandang araw Pilipinas, ako pa rin po inyong kasama Eli Saludar. Ito naman ang kaibigan nyo, dating sekretary ni President Duterte at bumabati sa inyo ng magandang hapon. At dito tayo sa programang Iparas kay Paras. At magandang araw po sa inyong lahat. At siyempre mga kababayan ay siguro hindi naman lingid sa inyong kalaman yung mga nangyayari sa ating paligid. At yung mga krimen, Secretary Jing, kaado, na nangyayari, grabe ho. Grabe. Lantaran. Yes. Yes. At it seems that there is anarchy in our country. Parang, mga kababayan, in layman's term, parang walang pangulo. Walang control. Walang kapulisan in that sense. Or may kapulisan, magaling yung mga tao, magaling yung pero walang guidance, walang liderato ang ating bansa. Tulad ng mga nangyayari. Una muna, kung naalala nyo, yung mga pulis, sila mismo ang drug lords ngayon. Yung si Mayo, naalala nyo? Ngayon, makalakad ka ba mga kababayan sa mga kalye na pauwi ka sa bahay mo? Sa mga alas 9 hanggang madaling araw, ikaw ba ay pwedeng lumakad na matiwasay? At ito pa, kailan lamang? Doon sa Victory Liner, bigla na lang yung dalawang matatanda, binaril na lang. Ano nga pala nangyari sa Victory Liner? Parang ibon, ganyan-ganyan lang. Saka paano nakapasok sa loob ng bus, no? Di baril. Yes. Siyempre wala nang dapat sana may information sa taong bayan para makapag-prepare ang taong bayan. Kung walang kakayahan ng ating kapulisan, dapat mabigyan ng abiso. So that they will be safe in their travel, di ba? Ito naman, bago lang. Paano ka ngayon dadaan dyan sa Skyway? Kung papalakulin ka. Ito. Pinapalakul ng mga kotse. Ito kita natin. Panoorin natin. Hindi, bago muna, ipaalala muna natin kung paano pinatay parang ibon itong mga tao. Nueva Ecija. Yung nasa loob ng bus. Okay, ito muna. Shot dead inside bus in Nueva Ecija. Sige. Two identified armed suspects shot and killed 2 passengers inside a bus in Nueva Ecija on Wednesday. Okay? Ayan. Sige, ito naman sa Skyway. Panoorin natin itong video. Gamit ang palakol, 8 sasakyan sa Skyway ang inatake ng isang grupo ng mga nakabonet para makapagnakaw ng milyong-milyong piso. 2 sa mga suspect ang natunton sa magkahiwalay na operasyon. Nahuli ka ang ilang insidente na tinutukan ni John Consulta. Nasa Skyway na pero inatake pa rin ang sasakyang ito ng ilang lalaking nakabonet. Pinalakol ng isa sa kanila ang bintana ng driver. Sa huli, 10 milyong piso ang natangay ng grupo sa Pilipinong biktima. Nangyari yan alas 5:30 ng hapon nitong August 22. Pasado alas 7 ng gabi naman noong March 12 nang may mag-overtake sa sasakyang ito. Pagkatapos ay biglang huminto ang kotse sabay baba ng 4 na armadong lalaki at isang may dalang palakol. Nagtangkapang umatras ang biktima para makatakas. Pero naharangan na raw ito ng isa pang sasakyan ng mga suspect. Sa huli, makikita ang pagkuha sa itim na bag na may lamang umanong 7 milyong piso. Yan ang natangay mula sa Koreanong biktima. What is the state of the peace and order sa ating bansa? Kayong dalawa, kasi matagal na kayong journalist, matagal na kayong nasa radyo. Ang lakas ng loob, no? Pero lumilitaw na... Ito ba'y nangyayari? Nalantaran na lamang? Parang there seems to be parang exercise in walang lumbay na katapangan. Parang walang takot sa malakas ang loob ng mga enforcement ng batas. Oo. Nakabonet. At paano naman
na susubaybayan itong mga kotse na ito? Wala bang mga CCTV na paano nila nalaman na itong particular car na ito may dalang milyon-milyon na pera? Pero lumilitaw nga na iniimbestigan din ng PNP, posibleng inside job. Halimbawa, ito galing to ng Entertainment City, papasok ng yung mga Skyway, nagsusugal. andun yung mga casino eh. Oo. Isa Koreano, maaaring... Binabantayan siguro nila. So may inside job yan, may nagbabantay doon kung sinong nananalo. Tapos, Magaling ang intelligence nila. Yun, mas magaling ang intelligence nito kaysa gobyerno. Yun ang ibig sabihin. So, mga kababayan, this is the state of our country today. And this is not without basis eh. Kasi itong ating Pangulo ay walang ibang ginawa kundi entertainment. Mas binigyan pa niya ng halaga yung umattend ng kasal, tapos mag-party-party, tapos malasing or di umano the drugs or whatever, di umano at magiging bangag, di umano hindi na makagising sa umaga. Kaya nga ito pinapakita ng isang vlogger kung anong nangyayari. May bombahan. May bombahan sa ang daming namatay, pero anong reaksyon ng presidente? Mayroon ba siyang, is he in command? Is he directing the forces to solve the crisis in Marawi City? Ito po, pakinggan po natin itong sinasabi ni Maharlika. Gaano ba katotoo ito na ang ating Pangulo ay walang pakialam sa mga nangyayari na kabulustugan sa ating bansa? Ito po, pakinggan natin itong video kay Maharlika. Ito yung kanina, yung mga kapapasok lang dito at hindi pa nakakanood. Ito po yung video na sinasabi ko na naganap. Okay, yung picture na yan. Okay, yung picture na yan, naganap po yan. Okay, around 4:31 PM ng December 2, based sa live video ni Crizel na staff ng bride. Okay, tignan natin. Okay, intindihin nyo yan ha, pinakita ko yan kanina. Ayan. So nangyari yan 4:31 PM, December 2, 4:31 PM, confirmed na nasa wedding venue siya. Okay, nandiyan na. Okay? Ayan, panoorin nyo yan. So mga kababayan, panoorin nyo. So ngayon, after that wedding, okay, after that rampa-rampa niya, tinignan ko may pa-fireworks at mayroon pang mga painom, syempre bonggang-bongga. Okay, tignan natin dito. Okay, this is the fireworks, mga palangga. So ito, okay, tanggalin ko na to. Alright? Yan, nakita niyo siya? O, ayan. Ayan si Lisa. Ahas. Smugs Polboroni Kuting. So that was December 2, 4:31 PM. Okay? So itinatama lang natin yung ating timeline dito. But, here's the thing. Ito yung fireworks sa wedding, mga palangga. Nakita niyo yung fireworks sa wedding? Definitely gabi yung fireworks. Okay, balik tayo dito sa December 2 na 4:31 wedding. Okay? December 2, 4:31 PM wedding. Ngayon, hanapin natin yung party nila. So this one, mga palangga, ayan. Nakita nyo yan? Okay? Ayan, may party. So ang time niyan, ang timeline dyan ay 11:27 PM. Okay? So, December 2, 11:27 PM. Nakita nyo, Crizel led siya was live. Okay, 11:27 PM. So, hindi natin sure kung si Lisa Smugs at si Kuting, nandiyan pa siya dun sa venue. Pwedeng nasa hotel na siya, nagpupulburon siya. Or lasing na sila sa alak. Kasi, nangyari po, okay, base sa Feebox, okay, sabi sa Feebox, okay, 10:37 PM ang lindol na nangyari sa Surigao. Then, the next day, alright, the next day after the wedding, naganap naman ang pangbobomba sa Mindanao State University. December 3 na siya. Okay, December 3 na siya, 7:30 AM naman. So pagbigyan natin sila.
Okay? Let's say for example, 5 p.m. dahil busy-busy si Kuting, dahil siya ay napakagaling na Kuting na presidente, o Lisa, uuwi na tayo kasi kailangan nating maging modelo sa taong bayan dahil tayo kabuti-butihan, kapulbo-pulburunan. Uuwi na tayo. O mga PSG, uuwi na tayo. So hanggang 5 p.m. lang umuwi na sila, kunwari, sa Maynila. Kasi Bataan yung venue. Okay, it takes how many hours, ang aeroplano? Sabi mong, yung preparation and everything, gawin na natin sagarin na nating 2 hours. For the heck of the conversation, mga palangga. So, 7 p.m., nakarating na si Kuting ng Saturday. Kunyari lang. Saturday, December 2, 7 p.m., kunyari, nakarating na si Kuting sa Malacanang. Like 2 hours and 37 minutes prior ng lindol. So nakapagpahinga-hinga ka na, di ba? Nakapag-emote-emote ka na, enjoy-enjoy ka na, yosi-yosi na si Lisa, pulburon-pulburon ng buwakan ng ina. Nagkaroon ngayon ng lindol. Ano ba ang protocol niyan? Kapag may kalamidad, bomba at kung ano-ano, bagyo, di ba? Feebles, DND, andyan lahat mga ahensya ng gobyerno, at ipapaalam mo sa pukin ng inang buwakan ng inang presidente. Ngayon, okay. Sige, mali ka, Maharlika. December 2 talaga yung wedding. Okay, fine. Then, the next day, nangyari ang MSU ng 7:30 a.m. Ipagpalagay natin na umuwi si Kuting, nakarating ng bahay ng 7 p.m. Mali ba? After ng lindol, wala siyang statement. Di ba? 10:37 ng December 2. Then, the next day, December 3, 7:30 a.m., ang Marawi. Ano nangyari? 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 3 hours, almost 4 hours, walang presensya ang buwaka ng inang presidente ninyong Pulburon. Why? Okay, minabuti ko para hindi ako magkamali. Now, si Kuting ay nag-release ng statement sa kanyang Facebook page at right there and then, okay, nirepost ng Presidential Communications. Here is the statement. See that? Presidential Communications, December 3, 12:18 p.m. Nakita nyo? Ayan po, ang time na yan ay Manila time. Okay? Galing siya ng kasal. Sinabi natin, sige, kunyari, alas 5 umalis siya sa Bataan, nakarating siya ng alas 7 sa Malacanang, di nagpahinga-hinga, sana alam niya kung ano nangyari na may lindol ng December 2, 37 p.m. pero niho, walang Kuting ng ngiwi na nagsalita kung na inassure ang ating mga kababayan na biktima ng lindol. Okay, fine. Pumasok na tayo sa December 3, 12:18 p.m. kung saan ni-release niya yung kanyang statement, okay, na sinasabi niya, ito, I condemn in the strongest possible terms the senseless chuchu-chuchu na kesyo ang ito, basahin na lang natin. Na ang ano daw dito, ang culprit daw dito ay foreign mga foreigner, which is napag-usapan natin 4 days ago sa vlog natin. Foreign, hindi nyo na-intercept, hindi nyo na-detect na may papasok palang mga jejemonyo, pero later on, hindi naman pala foreigners, kundi mga local na mga na kung saan ito yung binigyan niya ng amnesty. Okay? Ito yung proclamation number 403-404 niya na bigyan ng amnestiya o ipardon ang mga buwaka ng inang kalaban ng bayan. At sa halip, ikulong si Celis at si Badoy. Pupunta tayo dyan mamaya. Dapat meron siyang aksyon bilang isang pinuno ng mga pulburon sa lindol at dito sa Marawi. Bakit inantay pa niyang 4 hours, almost 4 hours, na mag-release ng statement? Ang tanong ko sa inyo, ano ang possibility? So, posibleng hindi siya umuwi sa Malacanang. Kasi usually, yung ganyang party-party, mayroon niyang hotel accommodation, may mga accommodation niyang mga bisita. So, pwedeng posibilidad na ito yung una kong sinabi, bangag silang dalawa ng asawa niya, nagpa-party sila, lango na lango sila, nasa Bataan pa rin sila nung 7:30 a.m. nung nagkaroon ng insidente sa Marawi. Bakit? Kasi 4 hours, almost 4 hours bago siya nag-release ng statement. Kung siya ay umuwi ng maaga sa Malacanang, yung unang example natin, unang angle na titignan natin, definitely rested na siya.
Nakapagpahinga na siya, meron siyang energy lahat to speak up, to assure the Filipino people na meron kayong presidente na nagmamahal sa inyo. But wala siyang pakialam sa inyo. So ang posibilidad, dahil for alas 12 na siya ng tanghali, nagbigay ng statement, posibilidad na hindi siya ang nagbigay ng statement, baka nakabangag-bangag ba siya, baka dinesisyonan na lang ng mga baka ng inang mga julol na sa paligid niya, ay tulog pa si Kuting, si Sir, meow, 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 meow. Noong panahon ni Pangulong Duterte, remember na sa Russia siya. Nagkaroon ng the same issue. Ano ginawa niya? Pinigil, i-google yun, nandiyan dyan. Kinap niya yung kanyang stay sa Russia and he went back to the Philippines. Pero itong hinayupak, nasa Bataan lang, wala kang makikitang proof of life until now. So lahat halos sa inyo na mga gisingan diwa at nagmamahal sa bayan, hinahanap nyo si Kuting. Nasaan si Kuting? Bakit walang sense of life, walang proof of life? Bakit hindi natin siya nakikita? Alright, so hinahanap natin siya. Ang dami na nating vlog, ang daming nag-ano, nasan si Kuting, nasan si Kuting? Okay. Akala natin patay na, 'di ba? Akala natin talagang na-overdose na sa pulburon. Pwede na-overdose sa pulburon kasi hanggang ngayon wala pa rin. O dito tayo ngayon papasok sa banga. Then 2 days ago ito, nag-release sila ng statement na siya ay nag-positive sa COVID. Okay, ngayon ito na tayo sa COVID, papasok na tayo dito. Sabi President Kuting has tested positive for C, sabi niya. Sabi dito, upon medical advice, he will observe a period of isolation for 5 days. The president remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meeting via teleconference. Okay, update on his health will be provided as available. Okay, punta natin ang oras. Ang oras. So, pinost nila yan here, edit history. Tignan natin. Pinost nila actually ng 12 a.m. To be exact, December 5. Okay? Nakita niyo yan mga palangga? Philippine time po yan ha. To be exact, nag-release sila ng statement 12 a.m. Ayan. Actually, yan. Inedit nila yan. Okay, edited. Hindi ko ba, okay. Ang sabi dito. During the season, yun, may dagdag. During the season, okay, ito may mga drama-drama. Sa una, ang unang message, 12 a.m., hanggang ano lang, sinasabi niya, during the season, President Marcos encouraged the public to take precautions to safeguard health such as chuchu-chuchu, eklabush. Okay, tignan natin yung ano niya. So, ilang araw bago sila nag-release na siya ay positibo. Okay. Questionin nyo ito, mga kaibigan. Alas 12 ng madaling araw, ang doktor niya, doon pa lang nag-release na siya ay positibo. Question ko, Kuting. Anong ginagawa mong hinayupak ka doon sa loob ng 63.5 hours? Positive na nga sa ngiwi after the wedding, sabi ni Kit Laksamana. Nandoon pa siya sa Las Casas de Acuzar dahil siya ay bangag na bangag sa pulburon at hindi makabangon. Kaya hindi natin makitaan ng proof of life. B. Okay? Tatamad-tamad lang siya dahil ayaw niyang bumangon. Dahil sabi nga ng tatay niya, nagwo-worry siya. Sabi nga ni Marcos Sr., nagwo-worry siya na kay Kuting Jr. kasi napakatamad. Sinabi ko sa inyo na may ugali si Kuting na in extreme scenario sa mga buhay-buhay, especially yung ganyang mga i-deal mo ang crisis, extreme crisis. Okay? Mas gusto niyang matulog or ayaw niyang i-deal yan ng head-on. Gusto niya, what? Si Lisa Smugs o yung mga Aliporcia kasi tamad siya. So yun ang letter B yun. O letter C, wala talaga siyang pakialam sa inyo. Okay mga kababayan, at yan po ang naging pahayag ni Maharlika. Grabe, talagang idinitalye, Secretary Jing. Idinitalye yung pagka ikangay kasinungalingan. Alam mo, congenital liar daw ito si Marcos. Di umano.
At there's another word for that. Kung gaano ka sinungaling ang isang tao. Sinasabi dito, mythomania. Manya. Mythomania is a behavior of habitual or compulsive lying. Kasi, alam mo, ikaw ang pangulo ng ating bansa. Ito, sinasabi ni Marlica, nilatag niya. Can you imagine, magtatago ka hanggang umatindi siya ng kasal, hanggang ngayon, wala pang naririnig. Ni lumabas siya sa video at makiramay, puro salita lang galing sa PCO. Puro lang salita galing sa PCO. Wala siyang actual na expression of sympathy, expression of hatred or ano man tawag niyan? Repulsion against all these things that's happening with our country. Especially itong ang daming namatay, ang daming nasugatan dyan sa Marawi. And I don't think totoo yung sinasabi niyan, this is done by foreigners. For all we know, hindi talaga galing yung statement na yan sa kanya kasi sinasabi nga ni Ginang Maharlika, doong party na yan, pinakita doon sa wedding, siyempre maraming opisyal doon. Kung alas 4 bumaba siya doon sa kanyang sasakyan at naglalakad papunta doon kasi sponsor siya. Silang dalawa, Ninang at Ninong, doon sa kasal, may mga rituals pa yan Bago mag-dinner yan, alas 7 na ng gabi. Tama. Kasi may mga pakain-kain pa ng cake yan sa mag-asawa. Tapos may singing pa. Tapos si Putol, magbibigay pa ng speech si Putol sa mga guest. Di ba? So matatapos yan, may mga inuman pa yan. Lalo na, sinasabi ni Marlica, mahilig sa inuman itong may bahay. So, malamang, nung gabi na yan, may fireworks ng 11 p.m., tulog na tulog yan. Bangag na bangag yan, di umano. Kaya, hindi siya naka-response or naka-respond doon sa patayan. The next day at 7:30 in the morning. Now, do we really have a president? Kayong dalawa, mag-komentar kayo base doon sa sinasabi ni Ginang Maharlika. Parang may periodic incapacitation. Due to Pero kung ako, bilang matagal na reporter, nag-aantay ako, yung lumabas siya ng live sa national television. Pero hanggang ngayon wala, no? Puro statement in your experience with several presidents, magmula pa kay FBR, ano ka na big shot ka na sa media. Doon talaga noon, si FBR, talagang hindi mo mapigilan yan kasi mahilig talagang magbibigay ng statement to assure the Filipino people. Lahat ng mga nakarang presidente rin kay FBR, maski si ERAP, maski si ERAP, si GMA, maski nagmamadyong yun, naglalasing. Pero, nagigising yon to let him be heard by the nation. But this one, since the wedding hanggang ngayon, we have not seen this guy. Sabi nga ni Marlica, we need proof of life. Are you still there? Tingnan mo, mga kababayan. Mayroon pa tayong Pangulo. Pero ang nakapagtaka rito, parang ginastify nila yung pagkawala ng Pangulo sa pamamagitan ng pagdideklara na positibo sa COVID. Okay, so, presuming na positive ito, bakit yung kanyang may bahay, gumagala pa? So, dapat naka-quarantine din siya? Dapat naka-quarantine at saka lahat na nakasalamuhan niya doon sa wedding. Sa wedding. Lahat sila. During the time of PRRD, during the pandemic, napaka-responsible nung ating dating Pangulo at saka yung mga kabinete. Talagang nagka-quarantine, naglalagay ng Pero sila parang they're taking it for granted
Dapat nga siya ang magiging modelo doon sa health protocol. At lahat ng mga nakasalamuhan niya ay hindi dapat lumalabas, hindi dapat nag-iikot-ikot, at dapat naka-quarantine yan, at dapat inaanunsyo. For the information of the people of this country, ito, si Secretary so-and-so, kainuman. Ito si Putol, kumpare niya. Assuming na COVID-19 nga yan. Assuming. Pero, kung sakaling positibo sa COVID, hindi ka ba pwedeng maglabas sa video? Yes. Kung positibo siya, sinabi pa nga doon sa report, but he is functioning. Kasi yung senior, na talagang hirap na, juwik na, may sakit. In fact, ipinipilit na iupo nila dati, Minister Sandanya, para makita sa television. Diba? Maski may sakit na si Makoy Senior noon. Nakitaan ko pa yan na may nagbaboxing-boxing pa maski may sakit na, pinapakita niya talaga na buhay siya. Pero itong anak, buhay na buhay daw, pero parang akala ng mga ibang tao, patay na. Kasi walang proof of life, according to Marlica, di umano. Naalala ko tuloy yung movie na Made in Malacanang, kung siya inakusahan doon ni Aimee sa pelikula, na parang wala siyang pakiramdam. Insensitive siya. At to emphasize, history would dictate. Kung talagang tunay ka na leader, maski patay na, binubuhay. Have you remembered the story of El Cid? Yeah. He was killed by the Moors. Pero to scare the Moors, patay na, sinakay sa kabayo, at pinatakbo pa yung kabayo together with the soldiers, the multitude of soldiers. Kaya tumakbo ang mga Moros at the time. That's why the crusade was successful. Ito, buhay na buhay, pero nagtatago. He's hiding behind the skirt of the may bahay. Do we really have a president, mga kababayan? Kasi hanggang ngayon, ano na tayo ngayon? December 2 yung party na nagpakita siya. December 7, mayroon ba tayong nakita na video sa kanya? Even condemning personally, or nakiramay sa mga biktima sa earthquake, or may comment ba siya sa nangyayari dyan sa SMNI or sa mga paligid na nangyayari? Saka hindi pa siya sumagot sa pagkontra ni BP Sara. Sinabi, Apo BBM, nakiusap kami sa iyo. Mayroon ba siyang response? Wala. Do we really have a president? But we have a real president. Mayroon tayong real president in the person of Sara Duterte. Tingnan mo si Sara Duterte. She's not at the helm of this country. And yet, may statement may statement na live about the Marawi bombing. About the Marawi bombing. Kaya nga, mabuti na lang, it's really, ano bang tawag niyan? Blessing in disguise. Providential. Providential that we have a real president who can fight for the country, who can fight for the people. Unlike this guy who hasn't been heard for the last 5 days. So, kung hindi natin narinig, Secretary Jicado, yung mga lumalabas na statement, maniobra lang ito ng PCO? Maniobra lang ng PCO. Now, siguro galit hindi, na kasi galit na galit siya kasi diba? Hindi accurate yung sinasabi ng PCO. Tulad ng sinasabi ng PCO, ay i-perpetuated daw by foreigners. It turns out that these are just mere maote. Maote. ISIS-inspired. Homegrown terrorists. Pero ISIS-inspired. Siguro ba kayo? ISIS-inspired. But they're not foreigners. Yes. Ngayon, dahil sa kamalian ni Garapal, ay mukhang papalitan at sisipain na ni Mr. Chavez. Ay, may bago nga pala appointment. Chavez, sinipa sa DOTR at from the fire,
From the frying pan to the fire. Ito, Chavez is new presidential assistant. Ayan, Malacanang announced on Wednesday, December 6, the appointment of former Transportation Undersecretary Cesar Chavez to the office of the President as the Presidential Assistant for Strategic Communications. Siguro kailangan maayos yung communications. Alam mo, Miss Garapal, with due respect, announced December 5 lang yan. Mukhang your position is in danger. Nanganganib. Nanganganib kasi, alam mo, style ng mag-asawa na yan, test the water mo na. Test the water. Ina-appoint mo na ng useless na posisyon. Pero nandyan na sa loob. Nakauna na. The right step or the right leg is already inside. Kulang na lang ipatong yung kaliwa. Ganun kababaw. Ganun kababaw ang style. At sino ba ito si Chavez? Ano bang kakayahan din ito? I mean, with due respect, kakilala natin yan, pero I mean, walang personalan nito sa ating, who is he? Na magiging PCO, eventual PCO head. Dati na itong, crybaby di ba? Inappoint ito dati ni, sino ba, Duterte o Noynoy? Duterte. Tapos nag-resign? Kasi hindi niya kasundo si Tugade? Ito ba yung tao na to? Tapos punta kay Isko. Tapos nag-Isko. Ay, malay mo dyan, Makoy Jr. Baka mamaya yan, susundutin ka rin yan dahil walang loyalty yung tao na yan. Nung kay Duterte, pinagbigyan, nilagay sa USEC doon sa rail, pero sinundot din niya si Tugade, nag-resign. Tapos nag-Isko-Isko. Iniwan din niya si Isko, di ba? He also left Isko. Kasi si Isko has gotten somebody else who's better than him. Sino ba yung kinuha ni Isko? Maluti kaya yata. Manager, yung campaign manager. So, ngayon, without shame, he joined again this Marcos administration. Paring Cesar, good riddance sa'yo, sir. And good riddance also to Miss Garapal. Kasi liligwakin ka na daw. Borrowing the words of Marlica, liligwakin ka na dyan. Kasi mali yung mga pinagsasabi mo, hindi naman nanggaling sa bibig ni BBM, gumagawa ka ng kwentong kutsero, like sinasabi ni BBM na foreigner. When in fact, these were not foreigners, but local terrorist group. Talaga naghahanap sila ng ng kaaway from a foreign country. Lang attention nila. At going back to this issue, na positive siya, alam mo, bakit mo linlangin ang taong bayan? Why can't you just face the people na wala ka talagang kakayahan as Pangulo? Bakit pa? Idadaan mo pa sa COVID para hindi ka makapagsalita. It reminds us of the campaign period na ayaw niyang makipagdebate. He does not want to appeal to the Filipino people. Porque na in the bag na niya si Vice President Sara, nakuha na niya yung boto, ang lakas loob na niya hindi sumali sa mga debate. O ngayon, ginagawa na naman niya uli na magtatago sa ilalim ng palda ng kanyang may bahay. That's exactly what's happening. Well, we are just fortunate that we have a real president in the person of Sara Duterte, who is actually steering or handling the ship towards the very safe sea.
Ito nga. Oh. Ako, Secretary, mas nagulat ako dito sa COVID-19 eh. Kasi 2 years old nang walang COVID eh. Kesa doon sa bombing sa Marawi. Hindi, pero okay yung halimbawa kung may COVID, hindi. pwede kang magsalita naman sa TV. Pero ng live. baka alam mo, ang masama nito, kung totoo talaga, baka hindi COVID yan. Remember, nag-announce ang World Health Organization that there were countries Yung affected by walking this pneumonia. new variant. Baka nakuha niya yan kasi galing siyang Singapore eh. Alam mo, isa sa mga countries na sinasabing infected is Singapore. And when I was in Singapore a few 2 days or 3 days ago, a friend of mine, when we are having dinner, told me, and this was not revealed to the public, galing siyang San Francisco, Hawaii, nag-overnight sa Singapore before he came to the Philippines. Nag-party doon. Di umano. So baka nakuha niya itong pneumonia sa Singapore. Pero hindi updated ang PCO sa walking Matilde. Walking pneumonia. Yeah. So, alam mo, with due respect, this is irresponsibility on the part of the leadership of this country. Na dapat ikaw ang symbol ng modelo sa health protocol, ikaw ang nagbabiolate sa health protocol ng bansa. Dapat sana, kung nakuha mo yung sakit na yan, lahat na nakapaligid sa iyo, naka-quarantine na dapat. Baka, pag nag-spread itong disease that has caught in several countries at dinala mo dito, Makoy Jr. sa bansa, kawawa ang ating mga Pilipino. At ikaw yung carrier ng disease na yan. Di umano. Kung totoo na meron COVID. Kung totoo, kung mayroon ka talagang sakit. Pero kung nagsinungaling ka lang, as a congenital liar, they say, di umano, ay talagang there's something wrong with your brain. Why do you have to tell a lie? And why do you have to hide? Kung talagang wala ka namang sakit. Yun po. Okay, ipatuloy natin si Marlica. May sinasabi siya, nung may bahay daw, nag-inaugurate pa ng isang, nandiyan ba yan? So, lumabas pa? Lumabas pa, ribbon cutting pa. O, galing na nga, may COVID na nga yung asawa. Siya ay simbolo ng violation of the health protocol. Okay? Can you beat these people? My goodness. So, ano nangyari doon sa pagkikipagsalamuha niya sa kasal? Nakipagbeso-beso sila doon. Nagkain-kain sila doon. Di ba na-expose sa kanya? Dapat yung mga yon nag-test din sila kung sila ba ay positibo o negative at magka-quarantine din sila. It's the same thing sa buwaka ng ina niyang asawa na nasa party kahapon sa opening ng Mount Fuji Restaurant. Nandiyan sa Mount Fuji, ayan, restaurant. Okay? Ayan siya. So, bakit hindi kinuwarantin yan? Or, ganito na lang. Para, kung talagang transparent sila, bakit hindi nila inulat sa bayan na ang First Lady Ahas ay nag-test din, ngunit siya ay negative. Di ba? So, with that, mga bobo kasi mga puwaka na wala mga jutak, pinupulburon na kasi. So sana naidepensahan nyo. Naidepensahan nyo yung babaeng ahas. Paano nyo ngayon didepensahan yan? Hindi nyo ipinakita na siya ay nag-undergo sa testing. Naglipad-lipad siya na parang ahas na impacta. Yung may bahay, kasama doon sa wedding, at yung husband, nagka-positive ng COVID. Di umano. Bakit yung asawa ay hindi nag-quarantine? Wala namang announcement na negative siya. Bakit nag-inaugurate pa? Ito ba ang mga tao na ito na naglider-lideran sa ating bansa ay sumusunod ba ng health protocol? Are they the good example of complying with health protocol? On the contrary, dapat
sila ang modelo, di ba? Oh, nandoon, gumagala. Oh. Okay. Now, Pero Secretary, may binabanggit ka na si Maharlika na hanggang sa mga oras na ito, dito rin sa Pilipinas, wala namang tayo nakukuha ng report na si Pangulo ay nagsalita na ba, no, na katunayan na nandyan siya bilang abogado. Ano ba ano ba dapat akarapatan ng mamayan na magkaroon po ng kaalaman sa Pangulo? Kasi simula December 2, base sa vlog, di ba? Noong December 2, huli siyang nakita sa video na umattend ng kasal. Pagkatapos na wala na. So, we don't know what happened to him in the wedding. Maybe on the way, something happened to him and he has been silent. Alam mo, under the Constitution, the cabinet is obligated. The cabinet, majority of them is obligated to meet and find out what's happening to the head of state. Is he still alive and kicking, or is he indisposed, or what? Dapat may announcement eh. Kasi nakakapagtaka, 5 araw na walang statement, walang picture, walang video. Kung nangyayari. Walang proof of life. Walang proof of life. Ika nga ni Ado at ni Maharlika. Isn't that responsibility also of the armed forces to check if the commander-in-chief, kasi we are under threat of terrorism, we are under threat daw ng external forces, when in fact that's still a big question mark. But of course, internal forces, we are under threat kasi may actual bombing. At they have declared that there are terrorists in that part of the country. So, sa panahon ni Duterte, pagkagaling niya sa Russia, press conference kaagad. At saka sinusubaybayan ng ating dating Pangulo kung ano yung development sa Marawi. Pero, where is this president? Tsaka yun, may mga bali-balita noon kay Pangulo Duterte na may sakit, bigla pero makalipas ng ilang oras, nandiyan na siya. Hindi, si Bongo nagsiselfie. Si Bongo, tsaka selfie. Nagbibideo. Ito. Pinapakita. Ito, mayroon bang pinapakita si Ting 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 na, uy, kasama ko ito, hindi yung may bahay. Ako ang kasama, ito, may video kami. Jong. O kaya, may video si Jong, kasama silang tatlo. Hindi lang yung isa. Wala mga kababayan nakakapagtaka ang bansa, nagtataka ang buong bansa, how come walang, sabi mo? Proof of life. Proof of life. Kung ano pa yan, ano ba yung movie na Proof of Life? Si Russell Crowe? Tsaka si Megan. Megan. Gandang movie na yun. So, there must be proof of life. So, abangan natin. Abangan. Abangan. Okay. Ito, yung AFP deny intel failure. That there was intel failure. Ano Intelligence. ba? Pasadahan ba natin Intelligence failure. Hindi, binabubulaan nila na parang wala silang kasalanan. Wala silang kakulangan. Alam mo, kapabayaan. And they're blaming the private security of MSU. Alam mo, internal yon. Pero external, bago nakapasok yung bomber doon, external responsibility yan. Kung may intelligence report kayo, kasi kakapapatay lang daw ng leader ng Maote, dapat may follow-up yan. Kasi sinasabi nga, this may be a revenge. So, you should have been on the watch of these people, yung kanilang mga activities. The statement of Browner was to the effect that they have informed, the police and the military have informed all units. Pero natigil doon. Walang information sa public, walang precautionary measures, only to inform, but were there information that they took action to the effect that mayroon silang kasi
base sa mga reports, a day before or 2 days before, may mga text messages na magkaroon ng bombing. So, Day bakit before. hindi nila natuklasan yan? Tsaka yung ano, yung... Marawi is just a small town. Inannounce siya nung BARM spokesman. Tapos, yung nangyari na Yung mga mismo, estudyante raw, nagte-text. yung nangyari na mismo, ako base sa mga pagko-cover ko dati, pag nangyari, halimbawa, yung bombing, a few minutes lang, Yan, after ikokordonan na, maglalagay ng mga checkpoint. Mga ganun. Wala tayong time lang ngayon. Sa susunod, next week, or the next broadcast natin, mag-survey tayo. Sige. The question would be, kayo ba mga mahal na kababayan, gusto nyo bang manatili si Marcos Jr. na presidente o gusto niya si Sara Duterte ang mag-take over? Sino ang gusto nyo na mamumuno ngayon? Hindi natin tanggalin. Hindi dapat tanggalin si BBM. Magpahinga lang siya kasi may COVID siya eh. Pero in the meantime, magsabi siya ng totoo. Kung may kakayahan ba siya o hindi. Para mayroong leader tayong tinitingala habang wala siya, di ba? So, yun po ang survey natin. So, tingnan natin ang pulso ng bayan. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon.